Para lang mas maintindihan ng mga kapatid natin, baka lang nawala na sa isip nila eh. Sa mas madaling salita po, paliwanag lang natin ng mabilis ang kahulugan ng unprogrammed funds or unprogrammed appropriations. Alam niyo po itong budget natin meron siyang tatlong bahagi, yung tinatawag na programmed appropriation, merong automatic appropriation at mayroong unprogrammed appropriation. Yung programmed part po, ito yung may garantisadong pondo. Kumbaga, ginagarantiyahan na lahat ng proyekto na 'to ay may perang nakalaan sa kanila para ma-implement. Ngayon naman yung automatic appropriation, ito yung mga item sa budget natin na hindi na kailangang pag-usapan sa Kongreso, ito ay automatic na napopondohan katulad ng pagbabayad ng utang. Kumbaga wala pong discretion, hindi yan pwedeng palakihin, hindi yan pwedeng paliitin kung ano ang due kailangan bayaran. Itong unprogrammed appropriation po, matagal na po yan na nag-exist sa budget natin. No? Ito yung na-discuss dun sa hearing. At nung mga nakakaraang taon, nung na-create yung unprogrammed appropriation na yan, yan po yung mga nakaabang na proyekto. Kung sakasakaling nagkaroon ng additional na kita ang gobyerno, ay maaari silang mapondohan. So, nung mga parang unang panahon, ng mga 87, 88, 89, ang nakalagay dyan sa unprogrammed appropriation ay mga foreign assisted projects. Ibig sabihin, ito po yung mga loan natin para sa mga malalaking infrastructure project kasi hindi kayang pondohan ng gobyerno natin, kailangan nating iutang. Kaya ang mga nakalagay po dyan, halimbawa ay mga subway, itong Metro Manila subway nakalagay po dyan, yung mga tulay na magkukonekta sa ating mga island provinces. Ganun po kalalaking mga projects, airport, doon po nakalagay yan. At nilalagay din po yan sa unprogrammed appropriation kasi minsan kapag nag-approve na ng budget, hindi pa handa itong mga foreign assisted projects na to, hindi pa approve, so hindi pa malagyan ng budget. Pero ang challenge po dyan kasi, pagka na-approve na itong foreign assisted project at hindi naman mabigay ng Pilipinas yung counterpart niya, mapipinalize tayo kapag hindi na i-implement agad itong mga projects na to. So nakaabang po siya dun sa unprogrammed appropriation. Ganun po ang nangyari noong historically mayroong unprogrammed appropriation sa budget. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.